Sa sandaling ito, sa bahay ni Leon, ay makikita ang mag-asawa na masayang gumagawa ng mga gawaing bahay. At dito ay tinanong ni Leon kung bakit laging inuunahan siya ni Isabel sa mga gawaing bahay at hindi rin niya hinahayaang tumulong siya sa kanya. Sinabi naman ni Isabel na dahil sa paggawa nito ay mas nararamdaman niyang siya ang ilaw ng tahanan, at dahil din sa ito ang kanilang bahay, kaya dapat lamang na siya ang maglinis nito. Ngunit sinabi din niya na dahil sa napakainit ngayon, ay baka mangitim sila. Masaya namang nagkomento si Leon at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala, dahil kahit mangyari yun ay napakaganda pa rin niya sa kanyang paningin. Bigla namang nena si Isabel sa sinabi niyang ito at tinanong kung ganoon din ba ang sasabihin niya pag tumanda na siya. Dahil naman sa biglaang pagbabago ng mood na ito ni Isabel, ay awkward na tumawa si Leon at sinabi na kahit ano pa ang kanyang maging edad, ay para sa kanya ay siya pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Kasabay nito ay napatanong siya kung ito ba ang petsa ng kanyang buwanang dalaw kaya nagiging minisin na naman ito. Nang marinig naman ang sinabing ito ni Leon, ay bahagyang namula ang mukha ni Isabel at sinabi na kung ganoon ay hindi niya siya pinapayagan na tumingin sa ibang babae, at dapat ay mahalin niya siya hanggang sa kanyang pagtanda. Agad namang sumang-ayon si Leon dito at sinabi pa nga na hindi nito kailangang mag-alala, dahil yun mismo ang kanyang gagawin. Sinabi din niya na naalala niya na mayroon siyang alam na mga herbs na maganda para mapanatili ang bata niyang itsura, kaya magtutungo siya ngayon sa Imperial Kitchen para utusan ang mga ito na ihanda iyon para sa kanya. Nagulat naman si Isabel nang marinig ito, dahil naalala niya kung paanong inubos ni Lizu ang mga pagkain sa kanilang Imperial Kitchen dahil sa lakas nitong kumain, kaya halos wala nang natira doon. Habang iniisip naman niya ito, ay bigla namang dumating si Lizu at tinawag ang dalawa. At sa isang mukhang tila puno pa ng pagkain, ay tinanong niya sila kung kumain na ba sila. Sa pagkakita naman sa kanya, ay nagulat pa ang mag-asawa, saka sinabi na kalimutan na niya sila, dahil ang mahalagang katanungan ngayon ay kung bakit ganoon ang kanyang itsura, na para bang isang hamster na puno ng pagkain ang mukha. Agad namang nagpaliwanag si Lizu at sinabi na dahil ang Imperial Kitchen ay ipinaghanda siya ng isang buffet-style na mga pagkain, kaya hindi siya makapagdala pa uwi. Kaya para makapag-uwi pa rin, ay pinunon na lamang niya ang kanyang mukha, at dahil sa kapal ng kanyang balat, ay nakapag-uwi pa rin siya ng ganito karaming pagkain. Tinanong naman siya ni Leon kung mayroon bang nangyari, dahil kung gugustuhin niya ay pwede naman siyang bumalik kung sakaling magutom pa siya ulit. Kasabay nito ay naisip niya na mabuti na lamang at hindi niya ito sinabihan na maging at home sa kanilang bahay, dahil malamang ay wala na rin silang makakain sa loob ng kanilang bahay. Samantala, bago sumagot ay sinabi ni Lizu na bigyan siya ng ilang minuto, dahil uubusin lamang niya ang pagkain sa kanyang bibig dahil nahihirapan siyang magsalita. At pagkatapos nga niyang gawin iyon, ay sinabi niya na dahil ilang beses na siyang kumain sa Imperial Kitchen, ay pakiramdam niya ay nagsasawa na siya sa mga pagkain doon, kaya gusto sana niyang tumikim ng ibang pagkain naman. Hindi naman naniniwala ang dalawa, kaya tinanong nila kung talaga nga bang nagsawa na siya sa mga pagkain doon, dahil hindi halata. Tinanong din nila kung ano namang klaseng pagkain ang gusto niyang kainin ngayon. Masigla namang sinabi ni Lizu na narinig niya na ang tren ay pabalik na sa imperyo mula sa Nanman, kaya gusto niyang matikman ang mga pagkain na nagmula doon. Sinabi din niya na paborito niya ang mga pagkain na nagmula sa bayang iyon. Nagtataka namang tinanong ni Isabel kung talaga nga bang nakakain na siya ng mga pagkain na nagmula sa Nanman. Agad namang sumagot si Lizu at sinabi na syempre, dahil bago pa siya naging ulila ay miyembro din siya ng isa sa pinakamataas na mga maharlika sa kanilang bayan. Kaya noong kabataan niya ay palagi siyang kumakain. Sinabi din niya na dahil lagi siyang nililiber ni Isabel ng pagkain, ay pagkakataon naman niya para siya naman ang manliliber sa kanya. Natuwa naman si Isabel sa pagiging maalalahanin ni Lizu, kaya agad siyang sumang-ayon at sinabi na susubukan niya ang mga pagkain doon dahil hindi pa niya iyon natitikman. Makalipas naman ang ilang sandali, ay nakarating na ang tatlo sa lugar na tinutukoy ni Lizu. At dito ay masaya niyang inimbitahan ang dalawa na subukan ang mga pagkain dahil talagang napakasarap nito.
May pagdududa namang pinagmamasdan ng mag-asawa ang sinasabing pagkain ni Lee Su, at napatanong pa nga kung ito ba talaga ang espesyal na pagkain na tinutukoy niya. At habang pinagmamasdan nila kung paanong gumagalaw pa ang mga ito, ay tinanong ni Leon kung nakakasigurado ba siya na pagkain ang mga ito at hindi isang klase ng paraan ng pagpaslang sa isang tao. Ipinaliwanag naman ni Lee Su na ang pagkain ito ay tinatawag na fruit tree bag, at napakasarap nito dahil ang kinakain nila ay iba't ibang klase ng mga prutas. Ngunit kahit gaano pa kagandang ipaliwanag ito ni Lee Su, ay agad na tinanggihan ito ni Leon at sinabi na masakit ang kanyang tiyan ngayon, kaya hindi muna siya kakain. Maging si Isabel ay nangatwiran din na pareho siya ng nararamdaman ni Leon, kaya hindi rin siya kakain nito. Sa pagkarinig naman nito, ay hindi na nagdalawang isip pa si Lee Su at agad na ibinuhos sa kanyang bibig ang laman ng bowl at inubos itong lahat. Kasunod nito ay binago na ni Leon ang usapan at sinabi na ang tren na ito ay tila marami ang naikakarga. Bilang tugon ay sinabi naman ni Isabel na kaya nitong magsakay ng libo-libong tao bawat araw, kaya ito na ang pinakaimportanteng paraan ng transportasyon sa kanilang bayan ngayon. Pagkarinig naman nito ay sinabi ni Leon na nakakasigurado siya na ang pagbuo ng tren na ito ay ideya ni Isabel, dahil hindi siya naniniwala na makakaisip ng ganitong bagay ang nakaraang emperor. Kasunod nito ay tinanong din niya kung bakit naisip ni Isabel ang tungkol sa pagbuo dito. Agad namang sumagot si Isabel at sinabi na noong una silang nagkita, ay iniisip niya na mukhang walang kaalam-alam sa mundo si Leon at malamang na hindi pa nito nagagawang makalabas sa Kapitolyo. Awkward namang tumawa si Leon, saka tinanong kung ano naman ang ibig sabihin noon. Dahil naman dito, ay ngumiti sa kanya si Isabel at sinabi na kaya niya binuo ang tren na ito ay para dalhin mismo kay Leon ang mundo. At gamit ang tren na ito, ay magagawa na nilang pumunta sa iba't ibang bahagi ng kontinente. Natutulala naman si Leon sa pagkarinig nito at bahagyang namula ang kanyang mukha. Kaya, sa pagkakita nito, ay ngumiti si Isabel at sinabi na isa talagang idiot si Leon dahil banibiro lamang niya siya, at ang pagbuo niya ng tren ay para sa bayan. Kasunod nito, ay tinanong niya si Leon kung iniisip ba talaga niya na ginawa niya talaga ang tren na ito para lamang sa kanya. Hindi naman ito itinanggi ni Leon at sinabi pa nga na natutuwa siya kahit sabihin niyang joke lamang iyon. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Isabel na may katotohanan din naman ang sinabi niyang iyon, dahil noong iniisip niya ang tungkol sa ideyang ito, ay naisip niya siya. Dahil noong mga panahong iyon, ay sinabi niya na gagamitin nila ang tren na ito para makapaglakbay sa kontinente. Natuwa naman si Leon at sinabi pa nga na may pagkakaparehas din ang kanilang iniisip dahil pinaplano niyang i-hijack ang tren na ito para gamitin sa paglalakbay nila ni Isabel. Sumang-ayon naman dito si Isabel at sinabi na kung ganoon, ay tutuperin nga nila ang iniisip niyang iyon. Sumang-ayon din naman si Leon at sinabi na iha-hijack niya na kaagad ang tren na ito. Ngunit tinanong din niya si Isabel kung makukulong ba siya kung gagawin niya ito, dahil kung tutusin ay pag-aari naman nila ito. Hindi naman makapaniwala si Isabel sa kanyang narinig, kaya nilinaw niya kay Leon na ang ibig niyang sabihin na sinasang-ayunan niya ay ang paglalakbay nila sa buong kontinente. Tumawa naman si Leon at sinabi na alam niya iyon at banibiro lamang din niya ang kanyang asawa. Kasunod nito, ay sinabi niya na nangangako siya na isang araw ay ililibot niya si Isabel sa buong mundo, at hindi siya nagsisinungaling tungkol dito. Napangiti naman si Isabel at sinabi na kung ganoon, ay magkakaroon sila ng sumpaan sa isa't isa na tutuperin nila ang pangakong ito kahit ano pa ang mangyari. Makalipas naman ang ilang sandali, ay bigla nilang narinig ang sigaw ng paghingi ng tulong ng ilang mga tao. At habang nagtatakbuhan pa ang mga tao sa kanilang paligid, ay napatanong si Leon kung ano ang nangyayari. Kasunod nga nito, ay nakita nila ang isang lalaking pinapalo ng letigo. At sa likod ng grupo ng mga pumapalong ito, ay makikita ang isang lalaki na sinasabing ang mga taong iyon ay mga bandido, at inutusan ang mga ito na umalis na bago pa sila tuluyang mapaslang. Pagkatapos nito, ay tumawa pa ito at sinabi na ang mga bandido at mababang klaseng nilalang na katulad nila ay hindi karapat-dapat na sumabay sa isang tren na sinasakyan niya. Habang gumagapang naman ang pinalo nila ng letigo,
ay nagsimula pang pagtawanan ito ng lalaki at sinabi na ang tren na ito ay para lamang sa mga miyembro ng royal family na katulad niya. Kaya ang mga mabababang klase ng tao na katulad niya ay dapat pangang magpasalamat sa kanila na nagagawa nilang makasakay sa kanilang tren. Habang pinagmamasdan naman ni Leon ang mga kaganapang ito, ay tinanong niya kung sino ba ang taong iyon. Sinabi naman ni Isabel na iyon ay si King Senan, at ito ay nakadestino sa kanilang border. At bagamat ito ay kadugo niya, at ang kanyang uncle mismo, ay hindi naman ito dumalo noong siya ay kinurunahan bilang empress. Kaya nagtataka siya noong sinabi nito na kaya siya nagpunta dito ay upang i-celebrate ang pagiging emperor niya. Pero alam niya na ang totoong dahilan nito ng pagbalik sa Kapitolyo ay dahil natakot ito sa mga kaganapan sa kanilang border. May mapang-asar namang ekspresyon na sinabi ni Leon na mas nauunawaan na niya ang sitwasyon, na bagamat nabahag ang buntot nitong bumalik sa Kapitolyo, ngunit sa sandaling nandito na ito, ay bumalik naman ang pagiging arrogant nito at sinimulang i-bully ang ibang mga mahihinang tao. Sa pagkarinig naman nito, ay naiinis na tinanong ni Isabel kung ang ibig ba niyang sabihin ay maging siya ay pinababayaan din ang kanyang trabaho dahil lagi siyang kasama ni Leon. Biniro naman siya ni Leon at sinabi na binubuli niya siya, kaya mas doble pa ang kanyang pagiging bully. Agad namang sumagot si Isabel at sinabi na dahil pakiramdam niya ay binubuli niya siya, ay simula sa susunod na araw ay hindi na niya siya sasamahan. Pero agad siyang pinigilan ni Leon at sinabi na nagbibiro lamang siya, at kung mayroong nambubuli sa kanilang dalawa, ay siya na iyon. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay sinimulan namang utusan ni King Senan ang kanyang mga tauhan at sinabi na dalhin na ang mga kargamentong ito sa kanyang tirahan, dahil kinukumpiska na niya ang lahat ng ito. Nagulat naman ang lalaking may-ari nito, saka nakiusap na huwag gawin iyon dahil kabuhayan nila ang lahat ng mga ito. Sa pagkarinig naman nito, ay galit na sinabi ni King Senan na ang lakas ng loob nito na suwayan ang kanyang mga utos. Kaya agad niyang sinimulang paluan ito ng kanyang letigo. Ngunit bago pa man tumama ito, ay bigla itong naglaho sa kanyang kamay. Kaya, nagtataka niyang tinanong kung saan iyon napunta. Agad namang sumagot si Leon na nasa kanyang likuran, at sinabi na nasa kanya iyon. Dahil dito, ay agad siyang minura ni King Senan at inutusan na ibalik ang kanyang letigo, dahil kung hindi niya iyon gagawin kaagad, ay baka siya ang paluan niya nito. Kasabay naman nito, ay nagtataka niyang tinanong ang kanyang sarili kung saan nanggaling ang bastardong ito, at kung paano niya nagawang makuha sa kanya ang kanyang letigo. Ngunit kasasabi pa lamang niya nito, ay bigla namang nagsalita si Isabel at sinabi na kararating pa lamang nito sa Kapitolyo, ay ipinakikita na kaagad nito ang kanyang totoong ugali. Nagulat naman si King Senan sa presensya ng Empress at napatanong sa kanyang sarili kung ano ang ginagawa niya dito. Muli namang nagsalita si Isabel at tinanong kung mayroon pa ba talagang respeto ang taong ito sa kanya bilang Empress. Agad namang nagpaliwanag si King Senan at sinabi na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan lamang, dahil pinaalis lamang niya ang ilang mga commoner kaya nakapagsalita siya ng ilang masasamang salita. Ngunit pagkasabi niya nito, ay pinakita kaagad nito ang kanyang pagiging gaaman at sinabi na dahil napakaganda ng pagkakagawa sa railway system na ito, ay hinimok niya si Isabel na ipagawa din siya ng sarili niya. Sa gayon, ay magkaroon ng trabaho ang mga commoner na ito, at kapag nangyari yun ay magiging mabuti yun para sa lahat. Galit namang tumugon si Isabel at sinabi na ang railway na ito ay hindi para sa personal na paggamit lamang at, sa halip, ay para sa buong bayan na nagdulot ng kaunlaran sa kanilang bansa. Kaya tinanong niya ito kung paano niya naisip na gumawa nito para lamang sa kanyang sarili. Wala namang pakialam tungkol dito ang bastardong ito at sinabi pa nga na kailangan lamang kumuha ng pondo ni Isabel sa National Treasury para ipagawa siya ng kanyang railway system. At kung kukulangan pa iyon, ay pwede niyang itaas ang buwis ng mga tao, sa gayon, ay wala nang maging problema. Sa pagkarinig naman nito, ay binulungan ni Leon si Isabel at tinanong kung ano ang mayroon sa kanilang pamilya, dahil maliban sa kanya ay tila gusto ng lahat ng kanyang mga kapamilya na bumagsak na ang kanilang imperyo. Maging si Isabel ay hindi rin nakasagot sa sinabing ito ni Leon at napaisip pa nga kung mayroon ba talagang problema sa kanilang bloodline,
dahil parang napaka-estupido ng lahat ng kanyang mga kapamilya. Sa kabilang banda, ay wala namang pakialam si King Senon sa mga iniisip ng mag-asawa, at sa halip ay tinanong ang Empress kung ang lalaking kasama niya ay ang kanyang asawa at ang dating leader ng mga rebelde. Sinabi din niya kay Li Yun na marami na siyang narinig tungkol sa kanya at sa kanyang mga nagawa. Ngumiti naman si Li Yun at sinabi na marami na rin siyang narinig tungkol sa kanya. Pinuri din niya ang kanyang letigo at tinanong kung pwede niyang hiramin ito sandali. Agad namang sumang-ayon si King Senon at sinabi pa nga na maganda ang kanyang paningin dahil ang latigong ito ay kayang bumiyak ng balat sa isang tama lamang, kaya napakagandang letigo nito. Ngumiti naman si Li Yun at tinanong kung seryoso ba siya dahil pakiramdam niya ay nagsisinungaling siya sa kanya. Agad namang itinanggi ito ni King Senon at sinabi na subukan ito sa mga taong iyon, sa gayon, ay malaman niya na hindi siya nagsisinungaling. Kasabay naman nito ay nagulat ang mga lalaking kanyang itinuro, kaya ngumiti si sa kanya at nagpasalamat, saka sinabi na tutuparin niya ang kanyang request. Tumawa din naman pabalik si King Senon at sinabi na isang karangalan para sa mga ito na hagupitan ng letigo ng dating leader ng mga rebelde. Ngunit katatapos pa lamang niyang sabihin ito ay laking gulat niya nang direktang tumama sa kanyang mukha ang letigo. Kaya galit niyang tinanong si Li Yun kung bulag ba siya dahil siya ang kanyang tinamaan. Nagsimula namang tumawa si Li Yun at humingi ng pasensya, sinasabing dahil sa pagiging matagal niyang leader ng mga rebelde ay nasanay na siya na pinahihirapan ang mga opisyal ng imperyo, kaya inamin niya na pagkakamali niya ito. Kasabay nito, ay naisip niya na mayroon siyang nararamdamang pagkainis para sa matandang ito, kaya gusto niyang paglaruan pa siya ng ganito. Sa kabilang banda, ay naisip naman ni King Senon na ang bastardong ito ay masyadong malakas ang loob. Ngunit sa kanyang palagay, ang tanging pinanghahawakan lamang nito ay ang pagmamahal ng Empress sa kanya. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na pagsisisihan ng taong ito ang ginawa niya sa kanya. Habang iniisip naman niya ito, ay napansin ni Li Yun ang lalaki sa likuran ni King Senon at napatanong siya kung sino ito. Dahil sa sandaling inatake niya si King Senon, ay napansin niya na para bang handa na itong tumakas kahit pa hindi siya ang kanyang target. Naisip din niya na itinago niyang mabuti ang kanyang killing intent, kaya napapatanong tuloy siya kung ano ang ikinatatakot ng taong ito, at kung iniisip ba niya na siya ang kanyang target. Kasunod nito, ay bigla namang tumawa si King Senon at sinabi na dahil sa hindi nila inaasahang pagkikita, ay ibibigay na rin niya ang kanyang mga regalo bilang pagdiriwang ng kanyang pag-upo sa trono. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Isabel na sapat na ang pagnanais niyang batiin siya, kaya hinimok niya si King Senon na ibalik na sa mga mamamayan ang mga regalong ito na dala niya mula sa border. Awkward namang tumawa si King Senon dahil sa direktang pagtanggi sa kanyang mga regalo, at naisip pa nga na masyadong mapagmataas at ipokrito ang mga ito. Pagkatapos nito, ay isinama na niya ang kanyang mga tauhan para umalis. At habang pinagmamasdan sila ng mag-asawa, ay pinakalma ni Li Yun si Isabel at sinabi na ang ganoong klaseng mga kamag-anak ay hindi talaga nawawala sa bawat pamilya. Naiinis namang sinabi ni Isabel na ang taong iyon ay parang malaking baby, kaya hindi niya kailangang magalit sa ganong klase ng mga tao. Kasunod nito, ay bigla siyang naging seryoso at sinabi na magpapadala siya ng mga tao para matiyagan ang kilos ng mga ito hanggang sa makaalis ito sa Kapitolyo, dahil sa kanyang palagay ay baka magdala rin ito ng kaguluhan gaya ng kanyang kapatid noon. Tumawa naman si Li Yun at tinanong kung anong klaseng kaguluhan ang magagawa nito. At kung sakaling gumawa nga ito noon, ay maaari niya siyang utusan para tuluyan na itong maglaho sa mundong ito. Sinabi naman ni Isabel na nagtataglay pa rin ito ng kapangyarihan sa kanilang militar, kaya hindi ito pwedeng magpadalos-dalos. Nagkunwari naman si Li Yun na hindi niya narinig ang kanyang mga sinabi, kaya tinanong ni Isabel kung ganoon ba talaga kalaki ang kanyang pagnanais na magpatrol sa kanilang mga border. Kinumpirma naman ito ni Li Yun at sinabi pa nga na hanggat ginagawa niya ang kanyang trabaho para sa kanya, ay magiging masaya na siya. At kasama na rin doon ang pagbuo nila ng kanilang magiging tagapagmana. Agad namang namula ang mukha ni Isabel at sinabi na managinip ito ng gising.
Samantala, sa isang bahagi ng Kapitolyo ay makikitang naglalakad ang grupo ni King Senan. At habang ginagawa nila ito, ay pinagpapawisan ng husto ang kasama nilang lalaki, dahil hindi pa rin ito mapalagay at iniisip na nasa matinding panganib siya. At dahil na rin sa sobrang pag-iisip dito, ay napatanong siya sa kanyang sarili kung nahal ata ba ng Empress at ni Leon ang kanyang layunin. Ngunit pilit pa rin niyang pinakalma ang kanyang sarili at sinabi na ang lider ng mga rebelde ay hindi naman ganoon kalakas gaya ng kanyang mga narinig. Kaya sinabi niya na sa taglay niyang lakas ngayon ay makakaya niyang talunin kahit ang dalawa pa nito. Kaya naniniwala siya na ang lahat ng kanilang mga ginagawa ay ayon pa rin sa kanilang plano. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.